Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. We are now 8,399 subscribers. Thank you so much, guys. God bless you all. We can almost attain the 9,000 subscribers milestones. With your help, this is not impossible. Okay, so mahal na mahal ko po kayo. I love you all. God bless you all. Okay, so pag-usapan po natin today yung kay kay Pulong Duterte at Trillanes, no. Kasi naglabas po ng statement si dating Senador Antonio Sani Trillanes at tatakbo bilang mayor ng Caloocan City. Ito nga rin po, dito rin po ako nagtataka no, dahil nga po si future mayor, kumbaga kung manalo ng Caloocan City, Sani Trillanes, ay talagang kahit na pupunta sa local at tatakbo sa local, ay talagang hindi niya binibitawan ang nasyonal. Hindi ko alam po bakit. Kasi po yung iba, nagko-concentrate na po sila dyan sa local. Kumbaga, kakalimutan na muna nila ang nasyonal. Kasi nga, doon sila tumatakbo, di ba? Kung babanat sila ng mga kalaban nila sa local na, hindi na. Kasi ito, makaka-apekto pa no? Kasi hindi siya focus sa local, kumbaga, no? Yan. So, ito binabanatan niya ngayon si Pulong Duterte at ang mga kasama nito dahil naglabas nga ng statement na ngayong araw na ito, July 31 dito sa Pilipinas ay talagang kakasuhan ni dating Senador Antonio Sani Trillanes ang Congressman Pulong Duterte at no, alleged to allegedly, hindi natin sinasabing napatunayan na isasampa pa lang allegedly, kumbaga. Tayo meron din tayong kasi lahat ng gagawin ng Duterte talagang masama kay Senador Antonio Trillanes. Yung po katotohanan doon, no? Ito kasi may involved dito. Yung pagkaso nito ay yung kung matatandaan nyo, yung meron kasi pong inimbestigahan ng Senado na yung 6.4 billion shabu shipment pesos to diyan sa Valenzuela noong 2017, no, 7 years ago, na inimbestigahan ng Senado nung panahon na yon, no. So sabi allegedly sabi ni Antonio Trillanes na ang mga Dutertes daw, no, Pulong Duterte et al ay allegedly yung Duterte, ito lang si Pulong Duterte et al, no, allegedly are the mastermind in this, sabi ayon kay dating Senador Antonio Trillanes IV Descent. Sabi niya, no, kaya lang ito 2017 pa ito. 2017, bakit ngayon lang? Ba't ngayon lang niya ikakaso? No? Panahon pa ng politika. Ba't hindi po nung, di ba? Or kaya nung bagong pasok ko, sabihin, kasi panahon ni Duterte, ang hirap magkaso, di ba? O bakit sana 2022, 2023? Baka naman sabihin, kasi magkaibigan pa sila ang mga Duterte at ang Marcos. No? I do not know. Okay. So yun, no, sabi ni dating Senador Antonio Trillanes III, the fourth but the third will be filing today, no? Ngayon nga, July 31, with regards to illegal drug smuggling charges, no, against Davao City 1st District Representative Paulo Duterte, no, lawyer Manasseh Reyes Carpio. Ito yung asawa ni Vice President Sara Duterte, no, former Marine Officer and Bureau of Customs Commissioner Nicanor Faeldon, no? Si Faeldon naging pa yan Bucor chief, no? Ayan. Hindi lang siya customs, no, naging din. Pero anyhow, nung nagkaroon ng issue diyan sa Bureau of Customs, nilipat yan sa Bureau of Corrections. Parang ganon. Okay, so pero magkalaban ito si Faeldon at saka si Trillanes, no? So sa interview, no, sa mga isang programa, sabi niya na mag-file siya ng illegal drug smuggling charges, no, against allegedly Carpio, Duterte, Faeldon, and Allen Capuyan, no, based on the pieces of evidence he had gathered from the Senate investigation on the smuggling of 6.4 billion worth of illegal drugs. Bakit ngayon lang, no? Yung investigasyon na yon talagang nag-prompt sa discovery ng Valenzuela City of 600 kilos of shabu of
shabu no, from China, which were reportedly hidden in printer rolls and entered the country through the green lane of the Bureau of Customs. Nakakatakot nga yan kasi bakit nga naman sa Bureau of Customs green lane pa. Pag green lane kasi wala ng mga checkpoint yan no? At saka ang nagkakahalaga po ito ng 6.4 billion shabu shipment no diyan sa Valenzuela at inimbestigahan niya ng Senado no. Sabi niya allegedly sila daw ang mastermind nito. Napaka serious accusation na 'yon na kailangan dapat patunayan ni dating Senador Antonio Trillanes no. Sabi nga niya si Trillanes na naalala niya na talagang doon sa pag-imbestiga nila diyan sa Senado ang tawag dito talagang hiniling niya no, hiniling niya si Pulong Duterte na mag-remove ng t-shirt no and show his back to the public. Naku po talaga, which could prove that he is a member of a triad or criminal gang no. Yan hindi ko alam paano investigation ni dati Senador Antonio Trillanes dito, pero naman natin yan, malalaman din natin yan later on. O baka naman in the past may mga litrato ito si ang pangalan nito si Pulong Duterte, Davao City Representative, 2nd District Representative Pulong Duterte ng mga tattoo niya no. Malay mo no, in the past malalaman din natin yan no. Sabi niya sabi ni Senador Antonio Trillanes, dating Senador Antonio Trillanes, na meron siyang kumpletong ebidensya no against dito sa mga taong binanggit niya na magpa-file siya ng kaso against them within the day no. So all the drugs pieces of evidence are deposited no, sabi niya. And then wala naman siyang ayaw naman niya i-expound yun no. So pero sinabi na niya, pero sabi niya ayaw daw niya i-prem yung charges no. We have thick pieces of evidences. So if that is the case no, pag ito non-bailable yata ito no, yung kasong ito, I do not know. Correct me if I'm wrong. Non-bailable ba siya o hindi? Paki-comment po diyan. Ito pag ito nakasuhan ay talaga namang baka baka wala lang ito no. Okay, wala lang ito siguro no. Okay? Yun yung problema dito no. Pag ito nag-counter charge din naman kay Antonio Trillanes, baka may mga libelous comments dito, hindi natin alam. Bahala po mga abogado ng bawat panig no. Napaka able naman tong dalawang panig na ito. Pero ito napaka serious accusation na ito no. Ito pag ito sumulong no, sumulong ito ay talagang napakadelikado, baka masira din ang karera ng mga Duterte with regards to this. Pero on the other hand, pag I suggest kay Senator Antonio Trillanes, diyan na muna siya sa Caloocan. Okay? Sige, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko ha. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless you all.